Mga kabayan ka-updates, kasalukuyan niyo pong nakikita ngayon, ang lahat po ng mga furnitures and appliances ay parte po ng RFO Home Furnishing Program. So mamaya alamin natin, silipin nga po natin ang lahat po ng mga itsura, ayan, ng mga furnitures and appliances na kasama po dito sa Home Furnishing Program by SMDC Good Home. Okay, kabayan ka-updates, dumako na nga po tayo sa ating RFO Home Furnishing Program. Ayan, dito po mismo sa SMDC Good Home, no? So, kamakailan, discuss ko nga po sa inyo yung lahat po ng mga package inclusion ng mga gamit mula po sa SM Home and SMR Home. Balikan lang po natin kabayan ka-updates, no? Kung ano nga ba yung pagkakaiba nila. Ayan. Si SM Home, ayan, ito po yung mga furnitures na nasa department store nyo makikita. No? Tapos, yung mga appliances, syempre, nasa SM Appliance Center. Yung R Home naman, medyo, ito yung mga medyo premium na mga furnitures. We have two types ng furnishing program, which is the SM Home and R Home. Okay? So, dumaan nga po tayo dyan last April 5, bago nga po ako nagpunta mismo sa Mitsubishi. Tayo nga po ay nagpunta dyan mismo sa Red Residences para ipasilip nga po sa inyo kung ano-ano nga ba yung actual na itsura mismo ng mga furnitures and appliances na nakapackage dyan po mismo sa SMDC Good Home Furnishing Package. Okay? Okay, so ang una nga po nating pinuntahan mismo ay yung SM Home or yung mga gamit na nagmula po sa SM Dep Store. Ang mga kasama po dito for the one-bedroom unit sa SM Home, kabayan ka-update sa SM Home ay floor lamp, double-size bed, two-door, two-drawer, two-door, two-drawer wardrobe, three-seater sofa, TV stand, 4-seater dining set. Ayan. Microwave oven, 1.5 horsepower split type aircon, 7 cubic feet refrigerator, 6 kilogram washing machine, and 32 inches Android TV. May kasama din po tayong shower heater and fire extinguisher mula po sa Ace Hardware. No, so ang package po niya ay 235,000 pesos, no? Ang maganda rito kabayan ka-updates, natuwa po ako dito sa ideyang ito kasi ang isa sa mga nagiging problema ng mga clients, kaya may mga time sa pag kumukuha ng property or ng unit, medyo parang ang sakit sa ulong tumingin ng mga gamit or bumili ng mga gamit. Bakit po kamo? Kasi, syempre, bukod po sa budget po na inyong iniisip, ang hirap mag-match-match ng mga gamit. 'Di ba? May mga ganun tayong mga sakit Parang minsan parang feeling mo hindi tumutugma yung style nung gamit sa bahay, yung sofa sa ba to? Sa pintura ng dingding, 'di ba? May mga ganun tayong mga moments, no. Pero itong kay SMDC, ito po ay naka-design na mismo for the finish unit. Okay, so medyo hindi ka na nga talaga mahihirapan. Okay, at saka ito pa kabayan ka-updates Alam niyo po ba, trivia lang, alam niyo po ba na kapag ito po ay binili niyo mismo sa SM Home, okay, iba po ang presyo. Iba. So itong si 235,000, medyo discounted na itong 235,000 pesos. Pwede ka na agad magsimula mag-Airbnb the moment na i-turn over na nga sa inyo yung unit. And ito pa ang pinaka maganda, installment, yung mga appliances. Diba? Walang ganyan ng ibang developer. Imagine, kumuha ka ng property, tapos fully furnished na. Ipapa-Airbnb mo na lang. 'Di ba? At naka-installment pa.
O kasama po yung 235,000 sa lease price ng property. Installment. O, kaya napakasayo ko kabayan ka-updates. Parang sabi ko nga sa inyo, sobrang ibinibigay na nga po ni SMDC sa inyo ang opportunity para makapag-start ng Airbnb kasi ang ganda talaga. Oo. So, eto po kabayan ka-updates, no? Mamaya po, isa pa akong sorpresa pa mamaya sa inyo regarding po dito sa ating computation. Dito ko lang po ma-discuss sa podcast natin. Okay? So, silipin naman natin kabayan ka-updates yung isang unit naman, which is the one bedroom na our home po. Our home naman yung ating mga furnitures. Ayan. So, kitang-kita niyo po yung difference, no? Yung our home, tingnan mo naman kabayan ka-updates, ang engarbo ng sofa. Ayan. Iba yung itsura niya dito. Napakalaki, napaka-classy, no? Yung dining table, 'di ba, glass. Oh, so alam mong premium. Yung mga napili sa our home. Ayan, para po sa unit na one bedroom sa Red Residences. Oo, pero ito kabayan cap dito, sobrang ganda rin po nito. Gustong-gusto ko yung itsura ng wardrobe. Parang dito nagulat. Kaya kung ako nga, sabi ko nga, kung ako pa ipiliin talaga, our home package natin. Kasi, mahal, yes, pero Diyos ko, kukuha ka rin naman ng mga furnitures, bonggahan mo na. So, yan po kabayan kapits naman yung mga kasama po ng mga one bedroom natin dyan mismo sa our home. Okay, so sa mga appliances, same pa rin naman sila. May TV, ref, split type aircon, microwave, heater, no? Pero nagkaiba nga lang talaga ay yung mga furnitures na kinuha mismo. No, yun lang po talaga ang pinagkaiba ng SM Home at our home. Dumako na nga po tayo sa ating competition. Eto po kabayan ka-updates, wala po itong kasama ha, wala po itong kasamang package na home furnishing program. Wala po itong kasama, no? So, ito po yung parang kung medyo wish nyo na kumuha po ng property kay Red Residences na walang gamit na kasama, ito po yung computation po niya, no? So, this one bedroom unit at 22nd floor po ito, facing amenity, 26.47 square meters, no? So, ang lease price po niya ay 6,721,000. Ngayon, may discount po tayo na 10%. Okay, 10% discount. Sa iba po kabahan ka-updates, yung ang discount na 10% ay kapag nagka-cash ka. Kapag kinakash mo yung property. Pero dito sa SNDC, meron tayong 10% kahit naka-terms. 'Di ba? Ang bongga, 672,100 ang 10%, less po iyan sa list price. Ang magiging net list price mo ay 6,048,900. Meron tayong VAT na 12% at 725,868 plus other charges na 6.5 which is 393,178.50. Ang magiging total amount payable mo ay 7.167,946.50. Ang ating 5% spot DP is 358,397.32. Ang ating reservation fee po ay 50,000 pesos na kung saan deducted po, no? Or deductible doon po mismo sa 5%, which is 308,397.32. So kapag kayo po ay nag-reserve ng today ng 50,000, after 30 days, magabayad po kayo ng 308,397.32. Ayan. So after that, hintay lang po tayo ng mga 3 months. No? So, move in na po kayo. Makapag-turnover na po kayo, no? So, after po ng 5% down payment, yung ating second down payment na 10% na 716,794, we will divide it into 47 months. Binigyan ko ng DN na 47 months. Bakit? Kasi ang baba ng monthly natin. Ang magiging monthly nyo na lang po ay 15,250.
O, di ba? 15,250 kabayan ka updates. O, kapag pinaupahan mo ito, pagpalagi mo pinaupahan mo ng 2.5, na fully book ang inyong property. For example, pagpalagay niyo mga 30 days, ganyan. Meron kang kitang 75,000 pesos. 15,000 lang ang ibabayad mo sa developer, yung 60 iyon na. O ngayon medyo mahina ang Airbnb, mga 20 days lang. 20 days, magkano yun? 50,000 pesos. Pasok pa din. So, yung 15, ipasok mo sa SMDC, yung 35, iyon na. Okay? Eto na lang talaga. Malas talaga. Mahina talaga ang bentahan ng booking ngayon sa Airbnb. 10 days. Magkano? 2.5 times 10. 25,000 pesos. Yung 15, ibayad kay SMDC, may 10 kiyaw ka. Yung 10 kiyaw. Okay, so ganun siya kabayan ka update. Yung iba ginagawa, yung sobra, may kailangan nga ito yung sobra, tinatabinan niya para ipang negosyo. Tapos from that income ng business na yon, okay, iipunin niya para ma-fully paid yung balance. Ito kasi kabayan ka updates, 47 months. 'Di ba? 4 years kang hindi magabayad ng monthly mo, 15,000. 'Di ba? Siguro kapag may mga kasamang gamit to, siguro mga 17 to. Yung monthly, 17,000 pesos. Yung monthly. Ngayon kabayan ka updates, no? After 47 months, syempre, magbabank financing ka na. So yung balance mo ay 6,092,755. So pwedeng bayaran kung God willing, pwedeng bayaran ng cash, but I suggest mas maganda i-bank loan mo na lang because I believe there is a good and bad utang. So ito kasi good utang to. Why? Kasi ginagawa mong asset. Parang imagine mo, nagkaroon ka ng baby, 'di ba? Inalagaan mo from the reservation, inalagaan mo, pinapakain mo, 'di ba? Ngayon, nung na-turn over na, siya na mismo bala sa sarili niya. For having a property worth 7.1 million pesos overall, ang ibinayad mo lang po ay 358,000 pesos. Kaya ang dami-dami na namang yumayaman sa mga properties, kabayan kapitals. Kasi yun ang hindi nila alam. Ang daming umuunlad sa properties. Kasi ito nga po ginagawa nila. Yung iba takot, nakatingin agad yung numero, yung matas doon sa numero sa balanse. Kung hindi naman kayo ang magbabayad, huwag niyo kasi isipin na kayo po ang magbabayad. Gagawin niyo nga po negosyo. Di po ba? Kumbaga parang, kaya nga, pag may mga kliyente ako, ma'am, kung gagawin mo siyang Airbnb, please, huwag niyo isipin yung balanse. Kasi gagawin niyo nga po negosyo Diba? Will help you sa pagbukuha ng ano. Siyempre, kami rin naman as consultant, no? Kung hindi mo rin naman kaya ang gold, alam namin medyo hindi papasa yung salary mo sa gold, mag-a-adjust ng konti. Kaya nga, babalik nga po ulit ako doon sa peace of mind. Kung ano yung kaya. Kung ano po yung kaya natin. Hindi po yung ipipilit natin na, ay, ito, power to, maganda to, ganyan. Hindi po ganun. Kasi pag yung consultant nyo, parang, ma'am, kunin nyo 2BR. Kayang-kaya nyo yun, ma'am. Ganyan. Ma'am, yung sons, facing Manila Bay, kayang-kaya nyo yun, ma'am. Ako, for me, sorry po, baka may mga magagalit sa akin, mga consultant, ibang kapatid ko sa industriya. Iniisip ko lagi kung saan medyo suwak yung budget, yung sweldo, pang bank financing, doon pa tayo tumingin. Maaring kumuha siya ngayon, pero sayang lang ang hinuhulog niya. Ganun po sana isipin lahat ng mga kapatid natin sa industriya. Pero ito kabayan updates, dito parang lumalabas, nako, kahit sino pwedeng kumuha. Basta may 350 ka. Magkano bang franchising ngayon sa
mga food carts, sa mga restaurant, hindi naman aabot pa rin ng mga ganyan mga presyuhan, mga 300 to 400, minsan mga 500 pa nga. O, eto 358,000. O, bihisan mo lang, Airbnb mo na. 15,000 lang ang monthly mo. Para ka lang nagbabayad ng pwesto sa mall. Actually nga, medyo ano pa nga ito. Sobrang baba pa nga ito. Parang nagbabayad ka lang ng renta ng studio type. Sa isang developer na ayong pangalan. Ang dali lang talaga. Walang kaduda-duda nga po na paubos na. Mapapansin niyo po kabayan Caps, paubos na nga po itong ating mga one-bedroom unit sa Red Residences. You will see, no, sa ating mga screen, ayan na pong ating available unit na lang sa Red. Kasi ito yung mga parking natin, paubos na rin po ito. Kumukonti na rin po ito kabayan ka updates, no? Kasi may mga ibang clients tayo na kumukuha ng parking separate. Oh. So, kumuha mo na ng unit, tas after mga 6 months, kumuha ng parking. And this time, dalawa ha. Oo, kasi nga, sobrang limitado ng parking po natin. Ilang beses ko na rin po sinabi ito sa inyo, kabayan kapit. Sobrang limitado ang parking. Sa ngayon, sasabihin nyo, ang dami pa niyan. Ganoon naman lagi tayo mga Pilipino kapag marami pa, parang, meron pa yan. Pero pag naubusan na, ay sayang. O may mga pagkakataon naman na, ba to? Mag-aaron ako niyan. Medyo mahal pa kasi. So, mag-aaron ako niyan. Kumuha after 3 years. Ay, grabe, nagmahal sana pala. Kumuha na pala ako noon. May mga ganun tayong mga mentality. Kaya kabayan ka-updates na ko. Isipin nyo na lang po, sa decision yung ito, para nyo na lang din po dinesenyo ang inyong future. Diba? Lagi ko nga po sinasabi sa mga kliyente ko, yung pag-decide mo ngayon, para mo na lang din dinedesign yung future mo someday.